Hello, good morning. Ayan, tahimik ngayon ang paligid natin mga idol. Kasi biyernes, mag-isa lang tayo sa workshop. So, pwede tayong mag-vlog at sumagot sa mga katanungan ng iba nating mga master. At nag-request si Master Lotlot Erianod. Ayan. Master, ito na. Ayan. Ngayon lang tayo nagkaroon ng time para i-vlog ito. Curious kasi siya about sa 410A kung blended ba ito o hindi. Okay, bibigyan na kita ng bonus, Master. Idadagdag na rin natin yung R404. Ayan, R404. Okay. Master, kung nagiging curious ka about sa 410A, totoo yan, blended po yan. Ayan. Ang composition po niyan is hydrofluorocarbon. Ayan. Bago nating ituloy ang ating vlogging, kung pwede pa isang like and share naman para maabot ng ating mga basher. Ayan. Para magkaroon ako ng motivation para gumawa pa ng mga video na kagaya nito. All right. Maraming salamat. Ang 410A kasi, Master, ang composition niyan ay 50-50. Ayan, 50-50 na dalawang klaseng hydrofluorocarbon. Na ibig sabihin, hindi contain sa any chlorine. Kaya safe sa ating ozone layer. Anong tawag dito? Yung ODP na sinasabi nila. Ozone depletion potential. Ayan, zero siya. Zero. Kaya safe siyang gamitin. Yung dalawang composition niya yan is 50-50. 50% ng R32A at saka 50% na 125A. Ayan. At saka yung 404 naman ay ang composition niyan ay tatlo yan tatlo. Ayan. Tatlo na parehas din ng hydrofluorocarbon. Okay? Mayroon din siyang 44% na 125A at saka 52% na 143 at saka 4% na 134A mas ng kanyang composition. Okay. Ganito ngayon yan. Ang tanong, safe ba ito? Safe ba sa compressor kung magkakarga tayo ng liquid phase habang umaandar yung compressor natin? Ang ginagawa ng ibang technician is tinataob talaga habang kakarga. Pero may epekto po yan. Hindi po recommendable. Kung hindi professional yung gagawa talaga sa pag-charge. Although sinabi sa tangke mismo sa mga manufacturer na i-charge mo na naka-invert siya, nakataob. Tama po 'yun, tama. Ang pagkakaintindi lang natin, ang pagkakaintindi ng ibang technician, hindi poroke sinabi doon sa tangke na pag ikarga mo, i-invert mo, igagawin mo na kung habang gumagana yung compressor. Mali po yun. Magkakaroon po tayo ng liquid slugging. Na yung liquid refrigerant na yon na makakapasok sa cylinder ng inyong compressor ay nagsisilbing degreaser na nagpapahirap sa mga mechanical parts ng ating compressor. So, kung naririnig nyo, halimbawa, nagcha-charge kayo, binigla nyo, itinaob nyo, may maririnig kayong parang magpagbago yung tunog ng compressor nyo. Parang kumakatok pa. Kung dala nyo naman yung multimeter nyo, yung clamp meter nyo, subukan nyong sukatin yung amperahe niya habang kinakargahan nyo ng liquid refrigerant ang unit nyo. Makikita nyo is nagpa-fluctuate taas baba yung amperahe nyo. Diba? Kaya po, hindi po advisable yan. Ano pa yung mga recommendation na pag-charge? Ayan. Marami pong mga recommendation pero konti lang ang babanggitin ko. Okay? Kaya kung halimbawa, magkakarga lang kayo, i-recover nyo na lang yun. I-recover nyo na lang buong
refrigerant. I-recover nyo na lang. Okay? Tapos, papalitan nyo ng bagong refrigerant. Okay? So, paano ba magkarga? Ganito kasi mga master, mga idol, ano? Ang pagkakarga ng refrigerant, dapat talaga is naka gas, naka vapor gas ka lang. Kung advisable dito sa mga hindi sa blended. Like for example, yung R2, hindi to advisable. Pero pag blended ang refrigerant mo, kailangan mo talagang itaob para makumpleto, para magiging equal yung composition niya, yung pagpasok ba sa system. Ayan, para hindi mabawasan yung mixture niya. Kasi magbe-vaporize, hindi na mga porky kanyan, hindi magkakapareho nung kanyan yung boiling point niyan. Kaya ang ina-advise nila is invert mo talaga. Itataob mo talaga yung refrigerant tank cylinder. Ayun. Yung sa pagkarga sa unit. Pero may mga recommended practices na dapat nating isaalang-alang. Okay? Una, kung may existing refrigerant ka sa system, i-recover mo na lang yan. I-recover mo tapos papalitan mo ng bago. Pag mag-charge ka naman, dapat, kung mag-charge ka ng liquid, i-off mo yung makina mo. Tapos, i-charge mo siya sa discharge line mo. Kasi yung split type naman natin ay dalawang kwan yan dalawang access port yan yung sa low and high, no? Kung mayroon kang access port doon sa discharge mo, doon mo ikakarga yung liquid refrigerant. Kung wala naman, pwede naman sa suction line, pero nakapatay yung unit mo. Hintayin mo muna na mag-vapor yung kung makikita mo naman mawawala na yung ice maghintay ka lang ng ilang segundo mawawala naman na yung ice tapos magsisirculate na sa system. Doon mo pwedeng paandarin. Okay? Tapos ang ang isa pa na recommendation is gumamit ka ng vaporizer. Ano tawag nila, yung special vaporizer. May mga equipment na tayo ng ganun na nabibili sa market. Para makuan lang natin, maprotektahan lang natin yung compressor natin. Okay? Isa pa, ayun, payag ako sa ginagawa natin na magkarga ng liquid refrigerant. Sa liquid refrigerant na gumagana yung compressor. Pero dapat yung compressor mo o kaya yung unit mo, mayroon siyang accumulator. Gaya ng mga split type, may built-in accumulator siya, yung mga rotary type na compressor sa ating split type. Ganon. Yun, pwede yun. Pwede tayo magkarga. Pero, hindi basta karga. Ayan. Hindi basta karga. Halagang naman na itinao mo, ipinol, open mo na yung one. Hindi nagkaroon din ng slag sa compressor mo, hindi madadali rin yung compressor mo. Although hindi basta-basta nasisira yung compressor pag kinakargahan mo. Hindi basta-basta masisira, pero hindi natin alam bukas makalawa o sa susunod na araw is masisira na. Pinapaiksi mo kasi yung lifespan ng compressor mo kung mali yung pagkarga mo ng refrigerant. Ganito yon, ang gawin mo lang, idol, kung talagang hindi mo siya maiwasan. Kung wala ka sa mga hindi ka pabor sa mga sinasabi ko, pwede naman yung pamamaraan mo. Okay? Pwede naman, hindi ko naman sinabi na mali ka. Hindi ko naman sinabi na mali ka. Pero may pagkakamali lang talaga sa iba. Ang pagkakarga kasi, yung procedure lang kasi ang mali. Ang pagkakarga kasi ng refrigerant na liquid dun sa system, lalong-lalo na sa mga split type natin, kahit na ano. Kung basta gumagana yung yung compressor mo. Ang gagawin mo lang is dahan-dahanin mo. Dahan-dahanin mo ng pagbukas sa gauge mo. Tapos kontrolin mo lang yung
parang tansyahin mo lang na yung kwan na lang, yung magiging gas na lang pagpasok dun sa inlet ng compressor mo. Yan. Yung tansyahin mo lang, yung open, tapos yung dahan-dahanin mo lang. Yun ang tama na pagkarga. Hindi kaya na sabi ng isang kwan natin, yung isang basher natin na parang sinabi niya noon na kwan di parang bobo yung mga manufacturer na kwan na nagrekomenda na itataob yung kwan. Hindi po yung bobo, hindi po kabubuhan yun. Hindi po mali ang manufacturer, tama pong manufacturer. Ang mali lang po is yung pamamaraan ng isang technician. Ayan. Misinterpret nyo kasi Wala namang mali sa sinabi ko, o wala namang mali sa mga manufacturer. Kung hindi, yung mga analyzation nyo lang, yung mga pamamaraan nyo. Kaya kayo parang duda kayo sa mga sinasabi ko. Hindi naman ako nagmamagaling sa totoo lang, ano? Ayan. Yan ang mahirap. Yan ang mahirap sa atin, ano? Kasi sa industriya natin, ano, mga ito lang, maraming magagaling. Aminin ko, simula nung nagsimula ako, humawak ako ng refrigeration air conditioning, 19 years na. 19 years na, pero hindi ko sinasabi na eksperto ako dyan. Marami pa akong hindi alam. Marami akong hindi alam kasi alam mo naman ang sa HVAC industry. Napakalawak 'yan. Napakalawak at parang taon-taon na may nababago May nababago. So, wag mong sabihin na matagal ka na sa serbisyo. Huwag mong sabihin na 22 years ka na. O shout out sa'yo, sir. Sabi na 22 years ka na. Pero kinokontra mo pa rin yung mga nasabi ko. Ayan. I-search mo na lang, idol. Ano? Ganun na lang. I-search mo na lang kung tama o mali yung nasabi ko. Ayan. Hindi talaga advisable napapasok ang liquid refrigerants sa suction line. Sa suction line, yung inlet sa compressor. Kasi nakakasira talaga sa system niya. Yun talaga. Maniwala ka man o hindi, yun at yun talaga. Kung ayaw mong maniwala, magpilosopo na lang tayo. Okay, ganito na lang. Ihalintulad na lang natin sa'yo. Ano? Di ba ang compressor nagpapantanggas yan? Papantanggas. Ano? May in and out intake, exhaust, ganon. Di ba? Oh. Subukan mo kayang lagyan ng liquid ang ilong mo, huminga ka. Anong mangyayari sa'yo? Ayan. Kung talagang hindi ka nakakaintindi, ano, lalo na sa mga basher ko. Kung hindi ka nakakaintindi, subukan mo na lang. Oh, ito nakakatuwa pero try mo kaya. Ano?